Naramdaman mo na ba na mayroong isang bagay na mas malaki, isang malalim na lihim na hindi napapansin ng mundo sa paligid mo? Isang bagay na tumitibok sa iyong puso, ngunit parang buhangin na dumudula sa iyong mga daliri. Paano kung sasabihin ko sa iyo na naglaan ng Diyos ng karunungan na napakalakas, napakabago, na tinatanggihan ng mundo dahil hindi nila ito nauunawaan? Isang karunungan na kayang baguhin ang iyong buhay, buksan ang iyong mga mata sa mga nakatagong katotohanan at ilagay ka sa gitna ng plano ng Diyos. Ngayon, tayo ay lulubog sa misteryong ito at ipinapangako ko sa iyo, ang matutuklasan mo sa videong ito ay maaaring maging susi sa mas malalim na koneksyon sa Diyos at isang buhay na puno ng layunin. Isipin mo sandali, bakit napakaraming tao ang naghahabol ng mga sagot sa ingay ng mundo, sa social media, sa opinyon ng iba, sa mga uso, pero nananatiling walang laman ang pakiramdam? Naghahanap ba sila sa maling lugar? Sinasabi ng Biblia na ang banal na karunungan ay hindi katulad ng karunungan ng tao. Ito ay isang nakatagong kayamanan, iningatan para sa mga tinutukoy ng Diyos bilang mga hinirang. At ikaw na narito ngayon ay maaring isa sa mga hinirang na ito. Hindi nagkataon na binuksan mo ang videong ito. Marahil ang Diyos ay bumubulong sa iyong puso sa mismong sandaling ito, na inaanyayahan kang makinig sa isang bagay na maaaring magbago ng iyong realidad. Ang banal na karunungang ito ay hindi lamang kaalaman, ito ay kapangyarihan, ito ay liwanag. Ito ang kakayahang makakita ng higit pa sa nakikita ng mata, makinig ng higit pa sa naririnig ng tainga, at mamuhay ng buhay na hindi nauunawaan ng mundo, ngunit hinintay ng Diyos. Pero narito ang palaisipan, bakit kakaunti ang nakakahanap nito? Ano ang humaharang sa paghahayag na ito? Takot ba, pagmamataas, o isang bagay na mas malalim? Sa mga susunod na minuto, bubuksan natin ang mga katotohanang ito hakbang-hakbang at ginagarantiya ko sa iyo, kung mananatili ka hanggang sa dulo, may magbabago sa loob mo. Ang Espiritu Santo ay handang magsalita sa iyo ngayon. Bago tayo magsimula, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Mag-iwan sa mga komento ng isang maikling pangungusap, tulad ng gusto ko. Ang karunungan ng Diyos, ang pagsulat nito ay hindi lamang isang kilos. Ito ay isang gawa ng pananampalataya, isang pangako sa kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sa iyo. Ang bawat komento ay nagpapalakas sa iyong paglalakbay sa espiritual at nagbibigay inspirasyon sa iba na hanapin ang parehong bagay. At pakikalikasan, huwag kalimutang i-like ang videong ito. Kapag nag-like ka, ipinapakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na lubhang nangangailangan na marinig ang salita ng Diyos. Naisip mo na ba ang epekto nito? Isang simpleng pag-click ay maaaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Gusto kong batiin ka sa pagiging narito, sa pagpili na mamuhunan ng iyong oras sa isang bagay na walang hanggan. Espesyal ka at nakikita ng Diyos ang iyong puso. Sa pag-like at pag-subscribe sa channel, sinasabi mo ang oo sa paglago sa pananampalataya at pagiging bahagi ng isang komunidad na naghahangad ng banal na karunungan. Ito ay higit pa sa isang kilos. Ito ay isang espiritual na hakbang. Kapag nag-subscribe ka, ikinokonekta mo ang iyong sarili sa isang kilusan ng mga tao na, tulad mo, nais mamuhay ayon sa hinintay ng Diyos para sa kanila at alam mo kung ano ang mas kahanga-hanga. Marami sa ating mga kapatid ang gumagamit ng mga videong ito bilang suporta sa espiritual, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Ang iyong aktibong pakikilahok sa pag-like, pag-komento, pag-subscribe ay tumutulong na magdala ng pag-asa sa mga buhay na ito. Kaya bago tayo sumabak sa pag-aaral, mag-iwan sa mga komento ng isang espesyal na bagay. Maaaring ito ay isang kahilingan sa panalangin, isang sitwasyon na naranasan mo na nagpilit sa iyo na hanapin ang karunungan ng Diyos. O
kahit isang amen na puno ng pananampalataya. At maging alerto dahil ang halos huling bahagi ng bidyong ito ay maaaring maglaman ng susi sa pagbubukas ng isang makapangyarihang pagpapala sa iyong buhay. Handa ka na ba? Simulan natin ang tawag kay Samuel, pakikinig sa tinig na hindi pinapansin ng mundo. Minamahal kong kapatid, isipin mo sandali na ikaw ay nasa katahimikan ng gabi, tahimik ang lahat sa paligid mo, ngunit biglang narinig mo ang isang bulong. Hindi ito ordinaryong tinig, kundi isang tinig na parang kilala ka na humihipo sa iyong kaluluwa. Naranasan mo na ba ito? Marahil sa isang sandali ng panalangin, pagdududa o kahit pagkabagabag, sinasalaysay ng Biblia ang isang makapangyarihang kwento sa 1 Samuel 3:1-10. Nang marinig ng batang si Samuel ang tinig ng Diyos na tumatawag sa kanyang pangalan. Ngunit narito ang detalye na nagbabago ng lahat. Hindi niya agad nakilala ang dinig. 3 beses siyang tumakbo kay Eli, ang pari, sa pag-aakalang siya ang tumatawag. Sa ika-4 na pagkakataon lamang, sa tamang gabay, naunawaan ni Samuel na ang Diyos ang nagsasalita. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang batang lalaki sa templo. Ito ay tungkol sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin na naghahanap ng banal na karunungan sa isang mundong pumipigil sa tinig ng Diyos. Isipin ang iyong buhay. Ilang beses ka nang nakaramdam ng kawalan, ng pagkabahala na parang may kulang. Marahil naghanap ka ng sagot sa mga kaibigan, sa mga aklat ng self-help o kahit sa mga distraksyon ng araw-araw. Pero paano kung ang Diyos ay tumatawag sa iyo? Doon mismo, sa katahimikan ng iyong puso, ang banal na karunungan ay nagsisimula sa kakayahang makinig sa tinig na tinatanggihan ng mundo. Binobomba tayo ng mundo ng ingay, mga opinyon, uso, walang laman na pangako ng tagumpay, at pinapaniwala tayo na ang sagot ay nasa labas. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, nagsasalita ng mahina, ng may lambing, hinintay na ikaw ay tumigil, makinig at sumagot. Tulad ni Samuel, magsalita Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Ang dahilan kung bakit espesyal ang kwentong ito ay dahil hindi pa isang dakilang propeta si Samuel nang tawagin siya ng Diyos. Bata pa siya, walang karanasan, isang maaaring baliwalain ng mundo. Ngunit hindi pumipili ang Diyos tulad ng mundo. Nakita niya kay Samuel ang isang pusong bukas, handang makinig. At narito ang koneksyon sa iyo. Hindi mahalaga ang iyong edad, ang iyong kasaysayan o kung ano ang sinasabi ng mundo tungkol sa iyo. Tinutukoy ng Diyos ang iyong pangalan. Inaanyayahan kang tanggapin ang karunungang lampas sa pag-unawa ng tao. Ngunit para doon, kailangan mong matutong makinig. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mga distraksyon, paghahanap sa Diyos, sa panalangin at paglubog sa kanyang salita. Doon nagsisimula ang pagbabago. Isipin mo ito, ano ang pumipigil sa tinig ng Diyos sa iyong buhay ngayon? Marahil ito ay takot sa kung ano ang hihilingin niya o pagdududa na talagang nagsasalita siya sa iyo. O marahil ito ay ang ingay ng mundo na nagsasabing ang banal na karunungan ay bagay na ng nakaraan, hindi mahalaga. Ngunit sinasabi ko sa iyo ng may buong pag-ibig, ang tinig ng Diyos ang susi sa isang buhay na may layunin. Nang sumagot si Samuel sa tawag, hindi lamang niya natagpuan ang kanyang kapalaran, kundi naging daan siya para magsalita ang Diyos sa bansang Israel. At ikaw, ano ang maaaring gawin ng Diyos sa pamamagitan mo kung sasabihin mo lamang, magsalita Panginoon? Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang banal na karunungan ay hindi nagmumula sa malalaking gawa o kaalaman ng tao. Ito ay nagmumula sa isang pusong nakikinig, sumusunod at nagtitiwala. At ang pinakakahanga-hanga, hindi tumigil ang Diyos sa pagtawag. Tinutukoy niya ang iyong pangalan ngayon habang pinapanood mo ang videong ito. Marahil nararamdaman mo ang isang habli sa dibdib, isang pagnanais na magbago, na maghanap ng higit pa. Hindi ito nagkataon. Ito ang Espiritu Santo na inaanyayahan kang magbigay ng isang hakbang. Kaya huwag hayaang lumipas ang sandaling ito. Kunin ang iyong Biblia, maglaan ng oras para manalangin at hilingin sa Diyos na turuan kang makinig. Hindi kanya bibiguin kung maghihintay ka ng may katapatan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganitong paraan, tinutulungan mo ang magdala ng pagkain sa mga nagugutom, isang
isang layunin na hinintay ng Diyos. At pakikalikasan, huwag laktawan ng mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong pakikilahok ay isang binhi na itinanim sa kaharian ng Diyos at naniniwala akong pagpapalain ka dahil dito. Ngayon, sabihin mo sa akin, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos sa anumang punto ng iyong buhay? O marahil, hinintay mo ang tawag na iyon? Mag-iwan sa mga komento ng isang bagay tulad ng gusto kong marinig ang iyong tinig, Panginoon, o ibahagi ang isang karanasan kung saan naramdaman mong nagsasalita ang Diyos sa iyo. Ang iyong komento ay hindi lamang isang interaksyon, ito ay isang patotoo na maaaring magbigay inspirasyon sa iba at palakasin ang iyong sariling pananampalataya. At narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Kung ang pakikinig sa tinig ng Diyos ang unang hakbang, ano ang mangyayari kapag sinunod mo ang tawag na iyon? May presyo ba na kailangang bayaran para sundin ang banal na karunungan? Sa susunod na sandali, tayo ay lulubog sa isang katotohanan na maaaring magulat sa iyo. Isang kwento na nagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng pagdala ng karunungan ng Diyos sa isang mundong hinahamak ito. Manatili sa akin dahil ang susunod ay maaaring magbago ng paraan kung paano mo nakikita ang iyong spiritual na paglalakbay. Ang katapangan ni Daniel, pagpili ng banal na karunungan sa gitna ng pagsubok. Minamahal kong kapatid, isipin mo na ikaw ay nasa isang lugar kung saan lahat ng nasa paligid mo ay pinipilit kang talikuran ang alam mong totoo, kung saan ang mga tinig ng mundo ay sumisigaw na kailangan mong yumuko, sundin ang mas madaling landas at iwanan ang iyong pananampalataya para magkasya. Naranasan mo na ba ang ganitong posisyon? Marahil sa trabaho, sa paaralan o kahit sa mga kaibigan kung saan ang pagpili sa landas ng Diyos ay parang ginagawa kang estranghero. Ang banal na karunungan na inilaan ng Diyos para sa mga hinirang ay madalas nangangailangan ng katapangan, isang katapangan na hindi nauunawaan ng mundo at madalas na kinukutya. Ngayon, tayo ay lulubog sa kwento ni Daniel sa Daniel 1:8-21 kung saan nagpasya ang isang batang Hebreo na manatiling tapat sa karunungan ng Diyos kahit na sa harap ng isang imperyo na humihingi ng kanyang pagsuko. Nang dalhin si Daniel bilang bihag sa Babylonia, wala na siyang kontrol sa kanyang kapalaran kahit paman sa paningin ng mundo. Bata, malayo sa tahanan, sa isang dayuhang lupain, napili siya upang maglingkod sa palasyo ng hari na si Nabucodonosor. Ngunit may problema. Nais ng hari na sumunod si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa kultura ng Babylonia, kumain ng mga pagkaing labag sa mga batas ng Diyos. Narito ang mapagpasyang sandali. Maaaring sumuko si Daniel. Maaaring naisip niya, pagkain lang ito, walang makakaalam, mas madali ito. Ngunit sinasabi ng Biblia na nagpasiya siyang matatag sa kanyang puso na hindi magpapadumi. Daniel chapter 1:8. Ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa katapatan, sa banal na karunungan, sa pagsasabing hindi sa mundo upang sabihing oo sa Diyos. Isipin ang iyong buhay ngayon. Ilang beses ka nang naharap sa ganitong pagpili. Marahil hindi ito tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa mga prinsipyo. Marahil ito ay ang presyon na magsinungaling, ikompromiso ang iyong integridad, o sumunod sa karamihan sa isang bagay na alam ng iyong puso na mali. Sinasabi ng mundo na ang karunungan ay nasa pagiging flexible, sa pag-aangkop, sa pag-iwas, sa labanan. Ngunit ang banal na karunungan na ipinahayag kay Daniel ay tumatawag sa atin na maging matatag kahit na ito ay magdulot sa atin ng pagsisisi. At narito ang kagandahan, nang piliin ni Daniel ang katapatan, pinarangalan siya ng Diyos. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi lamang nakaligtas, kundi naging kakaiba, naging 10 beses na mas matalino at may kakayahan kaysa sa iba sa palasyo. Daniel 1:20. Hindi ba ito kahanga-hanga? Ang pagpili sa banal na karunungan ay hindi lamang nagpanatili kay Daniel, kundi itinaas siya. Ngayon, mag-isip kasama ko, ano ang pinipilit kang sumunod ngayon? Marahil ito ay takot na husgahan, na maging iba, na mawalan ng pagkakataon. O marahil ito ay isang mas banayad na bagay, tulad ng tukso na ilagay ang iyong pananampalataya sa likod para pasayahin ng isang tao. Itinuturo sa atin ni Daniel na ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa tinig
ng Diyos tulad ng nakita natin kay Samuel, kundi tungkol sa pagkilos ng may katapangan kapag ang tinig na iyon ay tumatawag sa atin na lumangoy laban sa agos. At alam mo kung ano ang mas makapangyarihan, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang mga pumipili sa kanyang landas. Nang gumawa si Daniel ng kanyang desisyon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos, gumagabay sa bawat hakbang, ginagawang isang patotoo ang isang maliit na pagpili na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ang kwentong ito ay isang paanyaya para sa iyo. Ang banal na karunungan ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang responsibilidad. Hinihiling nito na ikaw ay magposisyon, na sabihin ang pinipili ko ang Diyos kahit na tumawa ang mundo, magkritik o magbanta. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, sa bawat pagkakataong pumili ka ng karunungan ng Diyos, nagtatanim ka ng mga binhi para sa mga pagpapalang hindi maiaalok ng mundo. Marahil hindi mo agad makikita ang resulta tulad ng hindi nakita ni Daniel sa unang araw. Ngunit ang Diyos ay gumagawa, hinuhubog ang iyong buhay para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na walang hanggan. Kaya huminto sandali at isipin, ano ang iyong Babylonia? Ano ang pagsubok na humihikayat sa iyo na iwanan ang banal na karunungan? Marahil oras na upang magpasya ng matatag sa iyong puso tulad ni Daniel na hindi magpapadumi. At narito ang isang pangako, kapag ginawa mo ang hakbang na ito, binibigyan ka ng Diyos ng katapangan at lakas upang magtagumpay. Hindi ka nag-iisa. Ang parehong Diyos na kasama ni Daniel ay kasama mo ngayon. Tumatawag sa iyo na maging liwanag sa isang mundong mas gusto ang kadiliman. Gusto kong anyayahan kang magbahagi ng isang espesyal na bagay sa mga komento. Magsulat ng isang pangungusap tulad ng pinipili ko ang karunungan ng Diyos, o ibahagi ang isang sitwasyon kung saan kailangan mo ng katapangan upang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang iyong patutuo ay maaaring magbigay lakas sa isang taong nahaharap sa parehong pakikibaka. At kapag nagkomento ka, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa aming komunidad na manatiling matatag. Ngayon, narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Paano kung ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa katapangan, kundi tungkol sa pagkakita ng hindi nakikita ng iba? Naglalaan ba ang Diyos ng mga paghahayag na napakalalim na kahit ang mga pinakamatalino sa mundo ay naguguluhan? Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang katotohanan na maaaring magbukas ng iyong mga mata sa hindi nakikitang plano ng Diyos. Manatili sa akin dahil ang susunod ay hihintay sa iyong puso sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Ang katapangan ni Daniel, pagpili ng banal na karunungan sa gitna ng pagsubok. Minamahal kong kapatid, isipin mo na ikaw ay nasa isang lugar kung saan lahat ng nasa paligid mo ay pinipilit kang talikuran ng alam mong totoo. Kung saan ang mga tinig ng mundo ay sumisigaw na kailangan mong yumuko, sundin ang mas madaling landas at iwanan ang iyong pananampalataya para magkasya. Naranasan mo na ba ang ganitong posisyon? Marahil sa trabaho, sa paaralan o kahit sa mga kaibigan, kung saan ang pagpili sa landas ng Diyos ay parang ginagawa kang estranghero. Ang banal na karunungan na inilaan ng Diyos para sa mga hinirang ay madalas nangangailangan ng katapangan, isang katapangan na hindi nauunawaan ng mundo at madalas na kinukutya. Ngayon, tayo ay lulubog sa kwento ni Daniel sa Daniel 1:8-21, kung saan nagpasya ang isang batang Hebreo na manatiling tapat sa karunungan ng Diyos kahit na sa harap ng isang imperyo na humihingi ng kanyang pagsuko. Nang dalhin si Daniel bilang bihag sa Babylonia, wala na siyang kontrol sa kanyang kapalaran kahit paman sa paningin ng mundo. Bata, malayo sa tahanan, sa isang dayuhang lupain, napili siya upang maglingkod sa palasyo ng hari na si Nabucodonosor. Ngunit may problema. Nais ng hari na sumunod si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa kultura ng Babylonia, kumain ng mga pagkaing labag sa mga batas ng Diyos. Narito ang mapagpasyang sandali. Maaaring sumuko si Daniel. Maaaring naisip niya, pagkain lang ito, walang makakaalam, mas madali ito. Ngunit sinasabi ng Biblia na nagpasiya siyang matatag sa kanyang puso na hindi magpapadumi. Daniel chapter 1:8. Ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa katapatan, sa banal na karunungan, sa pagsasabing hindi sa mundo upang sabihing oo sa Diyos. Isipin ang iyong buhay ngayon. Ilang
beses ka nang naharap sa ganitong pagpili. Marahil hindi ito tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa mga prinsipyo. Marahil ito ay ang presyon na magsinungaling, ikompromiso ang iyong integridad, o sumunod sa karamihan sa isang bagay na alam ng iyong puso na mali. Sinasabi ng mundo na ang karunungan ay nasa pagiging flexible, sa pag-aangkop, sa pag-iwas, sa labanan. Ngunit ang banal na karunungan na ipinahayag kay Daniel ay tumatawag sa atin na maging matatag kahit na ito ay magdulot sa atin ng pagsisisi. At narito ang kagandahan ng piliin ni Daniel ang katapatan, pinarangalan siya ng Diyos. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi lamang nakaligtas, kundi naging kakaiba, naging 10 beses na mas matalino at may kakayahan kaysa sa iba sa palasyo. Daniel 1:20. Hindi ba ito kahanga-hanga? Ang pagpili sa banal na karunungan ay hindi lamang nagpanatili kay Daniel, kundi itinaas siya. Ngayon, mag-isip kasama ko, ano ang pinipilit kang sumunod ngayon? Marahil ito ay takot na husgahan, na maging iba, na mawalan ng pagkakataon. O marahil ito ay isang mas banayad na bagay, tulad ng tukso na ilagay ang iyong pananampalataya sa likod para pasayahin ng isang tao. Itinuturo sa atin ni Daniel na ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa tinig ng Diyos, tulad ng nakita natin kay Samuel, kundi tungkol sa pagkilos ng may katapangan kapag ang tinig na iyon ay tumatawag sa atin na lumangoy laban sa agos. At alam mo kung ano ang mas makapangyarihan, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang mga pumipili sa kanyang landas. Nang gumawa si Daniel ng kanyang desisyon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos, gumagabay sa bawat hakbang, ginagawang isang patotoo ang isang maliit na pagpili na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ang kwentong ito ay isang paanyaya para sa iyo. Ang banal na karunungan ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang responsibilidad. Hinihiling nito na ikaw ay magposisyon, na sabihin ang pinipili ko ang Diyos kahit na tumawa ang mundo, magkritik o magbanta. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, sa bawat pagkakataong pumili ka ng karunungan ng Diyos, nagtatanim ka ng mga binhi para sa mga pagpapalang hindi maiaalok ng mundo. Marahil hindi mo agad makikita ang resulta tulad ng hindi nakita ni Daniel sa unang araw. Ngunit ang Diyos ay gumagawa, hinuhubog ang iyong buhay para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na walang hanggan. Kaya hinahamon kita na gumawa ng isang bagay ngayon. Maglaan ng isang sandali upang manalangin ng may pananampalataya at hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga espiritual na mata. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo ang nasa kabila ng mga pangyayari ang hindi makikita ng mundo. At habang nananalangin ka, alalahanin si Eliseo na hindi natakot sa hukbo ng kaaway dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Ang parehong karunungan ay magagamit mo dahil ikaw ay hinirang ng Diyos, tinawag upang mamuhay ng buhay na sumasalamin sa Kanyang kaluwalhatian. Gusto kong anyayahan kang magbahagi ng isang espesyal na bagay sa mga komento. Magsulat ng isang pangungusap tulad ng Panginoon, buksan ang aking mga mata, o sabihin ng tungkol sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong makita ang plano ng Diyos ng mas malinaw. Ang iyong komento ay isang gawa ng pananampalataya, isang binhi na maaring magbigay inspirasyon sa iba na hanapin ang parehong paghahayag. At kapag nagkomento ka, pinapalakas mo ang aming komunidad na ipinapakita na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ngayon, narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Paano kung ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakita ng hindi nakikita, kundi tungkol sa paghihintay sa tamang oras ng Diyos? May dahilan ba kung bakit itinatago ng Diyos ang ilang bagay hanggang handa na tayo? Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang katotohanan na maaring magbago ng paraan kung paano mo hinintay ang mga pangako ng Diyos. Manatili sa akin dahil ang susunod ay hihintay sa iyong puso sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Ang paghintay ni Jose, pagtitiwala sa tamang oras ng banal na karunungan. Minamahal kong kapatid, naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ang ilang pangako ng Diyos ay parang napakatagal bago matupad? Marahil nakatanggap ka ng isang salita, isang panaginip, isang katiyakan sa puso na may malaking plano ang Diyos para sa iyo. Ngunit ang mga araw ay nagiging buwan, ang mga buwan ay nagiging taon, at ang nakikita mo lamang ay paghihintay. Madaling makaramdam
pakiramdam ng pagkalimot, hindi ba? Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pakikinig, pagkakaroon ng katapangan o pagkakita ng hindi nakikita, kundi tungkol din sa pagtitiwala sa perpektong oras ng Diyos? Ngayon, tayo ay lulubog sa kwento ni Jose sa Genesis 37 at 39:41. Isang lalaking nakatanggap ng panaginip mula sa Diyos, ngunit kailangang dumaan sa mahabang disyerto bago makita ang katuparan ng kanyang pangako. Ang kwentong ito ay isang paanyaya para sa iyo upang mabago ang iyong pananampalataya at mapalakas ang iyong puso. Noong bata pa si Jose, binigyan siya ng Diyos ng mga panaginip na hindi pangkaraniwan. Mga pangitain na siya ay itataas sa isang posisyon ng kadakilaan kung saan kahit ang kanyang mga kapatid ay yumuyuko sa kanya. Isipin ang kasabikan ng pagtanggap ng ganoong makapangyarihang paghahayag. Ngunit ang sumunod ay hindi agad nakaluwalhatian. Ang kanyang mga kapatid na hinikayat ng selos ay ipinagbili siya bilang alipin. Dinala si Jose sa Ehipto kung saan nagtrabaho siya sa bahay ni Potiphar, lamang upang hindi makatarungang akusahan at itapon sa kulungan. Lumipas ang mga taon ng kalungkutan, kawalan ng katiyakan, saradong pinto. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay kasama ni Jose, Genesis 39:21, kahit sa pinakamadilim na sandali. At sa tamang oras, itinaas siya ng Diyos mula sa bilanggo tungo sa gobernador ng Ehipto. Natutupad ang bawat detalye ng mga panaginip na natanggap niya. Isipin ang iyong buhay ngayon. Naranasan mo na bang pakiramdam na ikaw ay nasa isang espiritual na disyerto, naghihintay ng isang bagay na ipinangako ng Diyos? Marahil ito ay ang pagpapanumbalik ng isang pamilya, ang pagbubukas ng isang pintuan sa trabaho, o ang pagpapagaling ng isang malalim na sugat. Sinasabi ng mundo na ang paghihintay ay pag-aaksaya ng oras, na kailangan nating habulin ang gusto natin kahit na nangangahulugan ito ng pagkompromiso sa ating pananampalataya. Ngunit ang banal na karunungan na tinanggap ni Jose ay nagtuturo sa atin ng ibang bagay. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi pasibidad. Ito ay aktibong pagtitiwala. Ito ay paniniwala na kahit hindi natin nakikita, ang Diyos ay gumagawa. Hindi sumuko si Jose sa kanyang mga panaginip sa kulungan. Nagpatuloy siya sa paglilingkod, pagiging tapat, paggamit ng mga regalo na ibinigay ng Diyos hanggang sa dumating ang tamang oras. Ang kwentong ito ay napakalakas dahil ipinapakita nito na ang banal na karunungan ay may kasamang pasensya. Hindi ang pasensya ng tao na nagdudulot ng pagkabigo at reklamo, kundi ang espiritual na pasensya na nagpapahinga sa karakter ng Diyos. Maaring naging mapait si Jose, maaring sinabi niya, Diyos, bakit mo ibinigay ang mga panaginip na ito kung ang lahat ng nakikita ko ay pagdurusa? Ngunit pinili niyang magtiwala at narito ang koneksyon sa iyo. Bawat sandali ng paghihintay sa iyong buhay ay isang pagkakataon upang lumago sa banal na karunungan. Hindi ka inaantala ng Diyos, hinuhubog ka niya. Hinuhubog niya ang iyong karakter, pinapalakas ang iyong pananampalataya, inaayos ang mga pangyayari upang matupad ang kanyang pangako sa isang paraan na magbibigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Mag-isip kasama ko. Ano ang hinintay mo mula sa Diyos ngayon? Marahil pakiramdam mo ay lumilipas ang oras na malayo ang pangako. Ngunit paano kung sinasabi sa iyo ng Diyos, tulad ng sinabi niya kay Jose, magtiwala sa akin? Ang kwento ni Jose ay nagpapaalala sa atin na ang banal na karunungan ay hindi sumusunod sa orasan ng mundo. Pinahahalagahan ng mundo ang agarang, ang instant, ngunit pinahahalagahan ng Diyos ang walang hanggan. At kapag naghihintay ka ng may pananampalataya, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa plano niya, na naniniwala kang ang pinakamabuti ay darating pa. Hindi alam ni Jose na ang kanyang paghihintay ay magdadala sa kanya upang iligtas ang mga bansa ng Ehipto. Ngunit alam ng Diyos at alam ng Diyos ang inilalaan niya para sa iyo. Ang katotohanan ito ay praktikal at nagbabago. Habang naghihintay, kainaanyayahan ka ng Diyos na maging tapat sa kung nasaan ka, tulad ng naglingkod si Jose nang may kahusayan sa bahay ni Potiphar at sa kulungan. Maaari mong gamitin ang iyong mga regalo, ang iyong pananampalataya, ang iyong kabutihan kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Bawat gawa ng katapatan ay isang binhi
binhi na itinanim mo para sa hinintay na hinintay ng Diyos. At ang pinakakahanga-hanga, ang paghihintay ay hindi ang katapusan ng kwento. Nang dumating ang oras ng Diyos, itinaas si Jose sa isang iglap at lahat ng kanyang pinagdaanan ay naging makabuluhan. Ang iyong paghihintay ay hindi rin magiging walang kabuluhan. Kaya hinahamon kita ngayon, sa halip na magkabigo sa paghihintay, simulang makita ito bilang isang regalo. Tanungin ng Diyos, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa panahong ito? Manalangin para sa pasensya, para sa lakas, para sa pananampalataya. At tandaan, ang parehong Diyos na kasama ni Jose sa kulungan ay kasama mo ngayon, gumagabay sa bawat hakbang, naghahanda ng entablado para sa kanyang kaluwalhatian na sumikat sa pamamagitan ng iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganitong paraan, tinutulungan mo ang magdala ng damit sa mga nangangailangan, isang kilos na sumasalamin sa puso ng Diyos. At pakikalikasan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong pakikilahok ay isang pagpapala at naniniwala akong nakikita ng Diyos ang iyong mapagbigay na puso. Ngayon, gusto kong anyayahan kang magbahagi ng isang bagay sa mga komento. Magsulat ng isang pangungusap tulad ng nagtitiwala ako sa oras ng Diyos. O sabihin ang tungkol sa isang pangako na hinintay mong matupad. Ang iyong patotoo ay maaaring magbigay lakas sa isang taong nag-iisip na sumuko. At kapag nagkomento ka, pinapalakas mo ang aming komunidad ng pananampalataya. Narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Paano kung ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, kundi tungkol sa pagpapatawad sa mga nasaktan ka sa daan? Kailangan ba ni Jose na magbigay ng kapatawaran upang lubos na mabuhay ang kanyang pangako? Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang katotohanan na maaaring magpalaya sa iyong puso sa mga paraang hindi mo inisip. Manatili sa akin dahil ang susunod ay hihintay sa iyong kaluluwa sa isang malalim na paraan. Ang kapatawaran ni Jose, pagpapalaya ng puso sa banal na karunungan. Minamahal kong kapatid, nadala mo na ba ang bigat ng sama ng loob na parang imposibleng bitawan? Marahil isang pagtataksil, isang masakit na salita o isang kawalan ng katarungan na umaalingaw-ngaw pa rin sa iyong puso. Parang pagdala ng mabigat na bato na ninanakaw ang iyong kapayapaan at pumipigil sa iyo na sumulong. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang banal na karunungan na inilaan ng Diyos para sa mga hinirang ay may kapangyarihang baguhin kahit ang pinakamalalim na sugat sa mga pinagmumulan ng pagpapala. Ngayon, babalikan natin ang kwento ni Jose, ngunit sa ibang pananaw, sa Genesis 45:1-15, kung saan hinintay niya ang kanyang mga kapatid, ang mga mismong nagbenta sa kanya bilang alipin at gumawa ng isang pagpili na nagbago ng lahat, ang kapatawaran. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol kay Jose, ito ay tungkol sa iyo at kung paano maaaring palayain ng banal na karunungan ang iyong puso. Pagkatapos ng mga taon ng pagdurusa, naging gobernador ng Ehipto si Jose, isang makapangyarihang lalaki, pangalawa lamang sa Faraon. Nang lumitaw ang kanyang mga kapatid sa harap niya, naghahanap ng pagkain sa gitna ng tagutom, hindi nila siya nakilala. May buong kapangyarihan si Jose upang maghigante. Maaaring iniutos niya ang pagkakakulong nila o mas masahol pa, sasabihin ng mundo na karapatan niyang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ipinagkanulo siya nila, hinintay siya mula sa kanyang pamilya, sinira ang kanyang mga pangarap ng kabataan. Ngunit si Jose, na ginabayan ng banal na karunungan, ay nakakita ng higit pa sa sakit. Ipinahayag niya kung sino siya at sa mga luha sinabi, "Ako si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magmalaki laban sa inyong sarili dahil ipinagbili ninyo ako rito. Sapagkat para sa kaligtasan ng inyong buhay, hinintay ako ng Diyos bago kayo." Genesis 45:4-5. Anong makapangyarihang mga salita? Hindi lamang nagpatawad si Jose, nakita niya ang layunin ng Diyos sa kanyang sakit. Isipin ang iyong buhay ngayon. Sino ang nasaktan ka? Marahil ito ay isang malapit na tao, tulad ng isang miyembro ng pamilya, o marahil isang taong hindi mo na nakikita, ngunit ang alaala ay masakit pa rin. Itinuturo sa atin ng mundo na ang pagpapatawad
pagpapatawad ay kahinaan, na ang pag-iingat ng sama ng loob ay isang anyo ng katarungan. Ngunit ang banal na karunungan na ginabayan si Jose ay ipinapakita sa atin na ang kapatawaran ay hindi tungkol sa iba, ito ay tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapalaya ng iyong puso mula sa lason ng kapaitan upang mabuhay ka ng kasaganaan na hinintay ng Diyos. Hindi nagpatawad si Jose dahil karapat-dapat ang kanyang mga kapatid. Nagpatawad siya dahil naunawaan niya na ginamit ng Diyos kahit ang kanilang pagtataksil upang matupad ang isang mas malaking layunin. At narito ang koneksyon sa iyo. Kapag pinili mong magpatawad, pinipili mo ang banal na karunungan na ginagawang mga patotoo ang mga sugat. Ang kwentong ito ay napakalalim dahil ipinapakita nito na ang kapatawaran ay hindi isang solong kaganapan. Ito ay isang paglalakbay. Kinailangan ni Jose ng mga taon upang maabot ang sandaling ito. Kailangan niyang iproseso ang kanyang sakit, magtiwala sa Diyos, hintayin ang tamang oras. Marahil ikaw ay nasa paglalakbay na ito ngayon, nahihirapan, nabitawan ang sama ng loob at ayos lang iyon. Hindi inaasahan ng Diyos na magpatawad ka sa isang gabi, ngunit inaanyayahan kanyang magsimula. Simulan sa panalangin para sa taong iyon. Simulan sa paghingi sa Diyos na pagalingin ang iyong puso. Bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay at ang banal na karunungan ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Nang magpatawad si Jose, hindi lamang niya pinalaya ang kanyang mga kapatid mula sa kasalanan. Binuksan niya ang mga pinto para sa pagpapanumbalik ng kanyang pamilya at ang kaligtasan ng maraming buhay. Ang iyong kapatawaran ay maaaring gawin ang pareho. Mag-isip kasama ko, ano ang nagbibigkis sa iyong puso ngayon? Marahil ito ay isang lumang sama ng loob o marahil isang bagong sugat na dumudugo pa. Ang banal na karunungan ay nagtuturo sa atin na ang kapatawaran ay hindi binubura ang nakaraan, ngunit pinalalaya ang iyong hinintay. Nang tumingin si Jose sa kanyang mga kapatid, hindi lamang mga traidor ang nakita niya. Nakita niya ang plano ng Diyos na nagbubukas. At nais ng Diyos na bigyan ka ng parehong pananaw, ang kakayahang makakita ng higit pa sa sakit, magtiwala na maaaring gamitin niya kahit ang pinakamasamang sitwasyon para sa iyong kabutihan. Ngunit para doon, kailangan mong bitawan ang bato ng sama ng loob. Kailangan mong sabihin tulad ni Jose, ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng oras. Ang katotohanan ito ay praktikal at nagbabago. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang balewalain ang katarungan o magpanggap na walang nangyari. Nangangahulugan ito ng pagpapasa ng sakit sa Diyos, pagtitiwala na Siya ang perpektong hukom at pagpapahintulot sa Kanya na pagalingin ang iyong puso. Marahil iisipin mo, ngunit napakahirap at naiintindihan ko ang pagpapatawad ay isa sa pinakamahirap na bagay na ginagawa natin. Ngunit ang banal na karunungan ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang gawin ang imposible. Kapag nagpapatawad ka, sinasalamin mo ang karakter ng Diyos na nagpatawad sa atin kahit hindi natin karapat-dapat. At sa bawat pagkakataong gagawa ka ng hakbang na ito, nagiging mas malaya ka, mas magaan, mas malapit sa layunin na hinintay ng Diyos para sa iyo. Kaya hinahamon kita ngayon, gumawa ng isang matapang na panalangin. Hilingin sa Diyos na tulungan kang magpatawad sa isang tao kahit na ito ay isang maliit na hakbang lamang. Isulat ang pangalan ng taong iyon sa isang papel kung kailangan at ipapasa ito sa Diyos. At tandaan, ang kapatawaran ay isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili sa tulong ng banal na karunungan. Natuklasan ito ni Jose at nagbago ang kanyang buhay. Ang iyong buhay ay maaari ring magbago. Gusto kong anyayahan kang magbahagi ng isang espesyal na bagay sa mga komento. Magsulat ng isang pangungusap tulad ng pinipili kong magpatawad sa tulong ng Diyos. O sabihin kung nais mo tungkol sa isang sitwasyon kung saan mahirap ang kapatawaran ngunit hinintay mo ang lakas ng Diyos. Ang iyong patotoo ay maaaring magbigay lakas sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. At kapag nagkomento ka, pinapalakas mo ang aming komunidad na ipinapakita na magkasama tayong maaaring mabuhay ang banal na karunungan. Ngayon, narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Paano kung ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad sa iba, kundi tungkol sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos? May lihim ba sa pagpapakumbaba na nagbubukas ng mga pagpapalang hindi kailanman maunawaan ng mundo? Sa susunod na
sandali tuklasin natin ang isang katotohanan na maaring magbago ng paraan kung paano ka lumalapit sa Diyos. Manatili sa akin dahil ang susunod ay magpapainit sa iyong kaluluwa sa isang makapangyarihang paraan. Ang pagpapakumbaba ni David, pagsuko sa banal na karunungan. Minamahal kong kapatid, naramdaman mo na ba ang bigat ng pagnanais na kontrolin ang lahat? Ang pakikibaka upang mangyari ang mga bagay ayon sa iyong paraan lamang upang ma-frustrate kapag gumuho ang mga plano? Nabubuhay tayo sa isang mundong nagpapakita ng sariling kakayahan na nagsasabi sa atin na maging mga may-ari ng ating kapalaran. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang tunay na banal na karunungan ay nagsisimula kapag ibinaba natin ang ating ulo at lubos na sumuko sa Diyos? Ngayon, tayo ay lulubog sa kwento ni David, partikular na sa 2 Samuel 7:18-29. Nang siya na hari na ng Israel ay nakatanggap ng isang kamanghamanghang pangako mula sa Diyos. Ngunit sumagot ng may pagpapakumbaba na nagpapakita ng puso ng isang hinirang. Ang kwentong ito ay isang paanyaya para sa iyo upang matuklasan ang nagbabagong kapangyarihan ng pagpapakumbaba sa harap ng karunungan ng Diyos. Si David ay isang lalaking puno ng tagumpay. Natalo niya si Golias, pinamunuan ang mga hukbo at hinintay bilang hari ng Israel. Ngunit sa 2 Samuel 7, gumawa ang Diyos ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa pamamagitan ng propetang Sinata, ipinangako niya kay David na ang kanyang bahay at kaharian ay tatagal magpakailanman. Isang walang hanggang tipan na tumuturo sa Mesyas. Maaring napuno ng pagmamataas ang sinuman na iniisip, kinarapat dapat ko ito. Tingnan ang lahat ng ginawa ko. Ngunit ginawa ni David ang kabaligtaran. Pumasok siya sa presensya ng Diyos, umupo sa harap ng Panginoon at sinabi, "Sino ako, O Panginoong Diyos, at ano ang aking sambahayan na dinala mo ako hanggang dito?" 2 Samuel 7:18. Ang mga salitang ito ay hindi lamang pagpapakumbaba, sila ang esensya ng banal na karunungan, na kinikilala na ang lahat ay nagmumula sa Diyos, hindi sa atin. Isipin ang iyong buhay ngayon. Ilang beses mo nang sinubukang lutasin ang lahat ng mag-isa. Marahil nahaharap ka sa isang mahalagang desisyon, isang laban sa pananalapi, o isang hamon na parang masyadong malaki para sa iyo. Itinuturo sa atin ng mundo na magtiwala sa ating sariling lakas, maghanap ng mga solusyon ng tao, magmalaki sa ating mga tagumpay. Ngunit ang banal na karunungan na nabuhay ni David ay tumatawag sa atin sa isang lugar ng pagsuko. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagpapababa sa sarili. Ito ay pagkilala na ang Diyos ay mas dakila, na ang kanyang mga plano ay mas mabuti, na ang kanyang karunungan ay higit sa anumang pag-unawa ng tao. Nang nagpakumbaba si David, wala siyang nawala. Sa kabilang banda, nakuha niya ang mas malalim na connection sa Diyos at ang katiyakan na nasa gitna siya ng layunin niya. Ang kwentong ito ay napakalakas dahil ipinapakita nito na ang pagpapakumbaba ay ang pintuan sa banal na karunungan. Hindi kailangang patunayan ni David ang anumang bagay sa Diyos. Siya ay hari na, may mga tagumpay na, ngunit pinili niyang sabihin, "Panginoon, ako ay maliit sa harap mo. Lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyo. At narito ang koneksyon sa iyo. Inaanyayahan ka ng Diyos na gawin ng pareho." Hindi niya nais na makipaglaban ka upang mapabilib siya o kontrolin ng hinintay. Nais niyang umupo ka sa kanyang presensya tulad ni David at sabihin, "Panginoon, gabayan mo ako. Nagtitiwala ako sa iyo." Kapag ginawa mo ito, isang pambihirang bagay ang nangyayari. Ang banal na karunungan ay nagsisimulang umagos, na nagpapakita ng landas, nagdadala ng kapayapaan, na inaayon ang iyong buhay sa mga plano ng Diyos. Mag-isip kasama ko. Ano ang pumipigil sa iyo na magpakumbaba sa harap ng Diyos ngayon? Marahil ito ay pagmamataas na bumubulong na kailangan mong lutasin ang lahat ng mag-isa. Marahil ito ay takot na mawalan ng kontrol, o marahil ito ang kahirapan sa pag-amin na wala kang lahat ng sagot. Ang kwento ni David ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay espiritual na lakas. Nang sumuko si David, hindi lamang niya natanggap ang pangako ng Diyos, kundi naging daan siya para sa mga pagpapalang makakaapekto sa mga henerasyon. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagbukas ng mga pinto para sa tipan na nagdala kay Jesus, ang tagapagligtas sa mundo. At ang
Ang iyong pagpapakumbaba ay maaaring magbukas ng mga pinto sa iyong buhay rin. Ang katotohanan ito ay praktikal at nagbabago. Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay nangangahulugang ipapasa ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga plano, ang iyong mga pangarap at sabihing mangyari ang iyong kalooban. Nangangahulugan ito ng panalangin ng may katapatan, paghahanap ng gabay ng Diyos sa salita at pagtitiwala na siya ang nakakaalam ng pinakamabuti. Marahil nagdadala ka ng isang pasanin na hindi sa iyo ang dapat dalhin. Marahil hinintay ng Diyos na sabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya, ngunit kaya mo. Kapag ginawa mo ito, ang banal na karunungan ay pumapasok sa aksyon, gumagabay sa iyong mga hakbang, nagdadala ng kalinawan kung saan may kalituhan at kapayapaan kung saan may pagkabalisa. Kaya hinahamon kita ngayon maglaan ng isang sandali upang magpakumbaba sa harap ng Diyos. Pumunta sa isang tahimik na lugar, ipikit ang iyong mga mata at sabihin, Panginoon, ako ay iyo. Gabayan mo ako sa iyong karunungan. Hindi kailangan ng magagandang salita. Nakikita ng Diyos ang puso. At tandaan, ang pagpapakumbaba ni David ay hindi nagpababa sa kanya. Itinaas siya nito. Ang iyong pagsuko ay maaaring gawin ng pareho para sa iyo na inaayon ang iyong buhay sa layunin na hinintay ng Diyos para sa iyo. Gusto kong anyayahan kang magbahagi ng isang espesyal na bagay sa mga komento, magsulat ng isang pangungusap tulad ng Panginoon, sumusuko ako sa iyo, o sabihin ang tungkol sa isang sandali kung saan kailangan mong magpakumbaba upang marinig ang Diyos. Ang iyong patotoo ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nahihirapan na bitawan ang kontrol. At kapag nagkomento ka, pinapalakas mo ang aming komunidad na ipinapakita na magkasama tayong maaaring mabuhay ang banal na karunungan. Ngayon, narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Paano kung ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagsuko, kundi tungkol sa pagbabahagi ng liwanag na ibinigay sa iyo ng Diyos sa iba? May mas malaking layunin ba para sa karunungang natatanggap mo? Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang katotohanan na maaaring magbago ng paraan kung paano mo naapektuhan ang mundo sa paligid mo. Manatili sa akin dahil ang susunod ay magpapagalaw sa iyong puso sa isang makapangyarihang paraan. Ang tawag kay Isayas, pagbabahagi ng banal na karunungan. Sa mundo, minamahal kong kapatid, naramdaman mo na ba ang isang apoy na nagniningas sa iyong puso? Isang pagnanais na magbahagi ng isang bagay na napakalalim na parang mas malaki kaysa sa iyo. Marahil isang katotohanan na ipinahayag sa iyo ng Diyos, isang karanasan na nagbago ng iyong buhay, o isang salita na alam mong maaaring humipo sa isang tao. Ngunit sa parehong oras, marahil nag-aalinlangan ka na iniisip, sino ako para magsalita? May makikinig ba sa akin? Ngayon tayo ay lulubog sa kwento ni Isaias sa Isaias 6:1-8 nang magkaroon siya ng isang makapangyarihang pakikipagtagpo sa Diyos at nakatanggap ng tawag upang ibahagi ang banal na karunungan sa isang bayan na hindi laging handang makinig. Ang kwentong ito ay isang paanyaya para sa iyo upang matuklasan ang layunin ng pagiging tagapagdala ng liwanag na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Isipin ang eksena. Si Isaias ay nasa harap ng isang maluwalhating pangitain. Nakikita niya ang Panginoon na nakaupo sa isang mataas na trono kasama ang mga seraphim na nagpapahayag ng banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Isaiah 6:3. Ngunit sa halip na magmalaki sa pagiging naroon, si Isaias ay napuno ng pakiramdam ng kanyang sariling kawalan ng karapat-dapat. Sinabi niya, kahabag-habag ako, nawala ako sapagkat ako ay lalaking may maruming labi. Isaiah 6:5. Pagkatapos, isang pambihirang bagay ang nangyari. Hinintay ng isang seraphim ang kanyang mga labi ng isang uling mula sa altar na nililinis siya, at nang tanungin ng Diyos, sino ang ipapadala ko at sino ang pupunta para sa amin? Isaiah 6:38. Sumagot si Isaias ng may katapangan, narito ako, ipadala mo ako. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol kay Isaias. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag binabago tayo ng banal na karunungan at tinutukoy tayo upang ibahagi ang kanyang katotohanan. Isipin ang iyong buhay ngayon. Ilang beses mo nang naramdaman ng Diyos na itinutulak kang magsalita, kumilos, magbahagi ng isang bagay na maaaring magpapala sa ibang tao.
tao. Marahil ito ay isang salita ng pagpapalakas para sa isang kaibigan, isang patutuo sa iyong trabaho, o kahit ang katapangan na manalangin para sa isang taong nagdurusa. Sinasabi ng mundo na hindi mahalaga ang ating tinig, na masyado tayong maliit, na walang makikinig sa atin. Ngunit ang banal na karunungan na ibinigay kay Isaias ay nagtuturo sa atin na hindi tumatawag ang Diyos sa mga perpekto. Tinutukoy niya ang mga handa. Hindi perpekto si Isaias, ngunit hinintay niya ang paglilinis at sumagot sa tawag. At nais ng Diyos na gawin ang pareho sa iyo. Ang kwentong ito ay napakalakas dahil ipinapakita nito na ang banal na karunungan ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay isang regalong dapat ibahagi. Nang sinabi ni Isaias na narito ako, hindi niya alam ng eksakto kung ano ang kanyang haharapin. Binabalaan siya ng Diyos na ang bayan ay magiging matigas, na hindi lahat ay makikinig. Ngunit pumunta pa rin si Isaias dahil naunawaan niya na ang banal na karunungan ay hindi nakasalalay sa pag-apruba ng mundo. Nakasalalay ito sa pagsunod sa Diyos. At narito ang koneksyon sa iyo. Tinutukoy ka ng Diyos na maging daan ng kanyang karunungan. Marahil hindi ito para magmalaki sa maraming tao tulad ni Isaias, kundi upang humipo ng isang buhay, ng isang kasamahan, isang miyembro ng pamilya o kahit isang estranghero. Bawat salita na sinasabi mo ng may pag-ibig, bawat kilos na sumasalamin sa liwanag ng Diyos ay isang binhi na itinanim sa kaharian. Mag-isip kasama ko, ano ang nagpipigil sa iyo na ibahagi ang karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos? Marahil ito ay takot na tanggihan, pagdududa sa iyong kakayahan o ang pakiramdam na hindi ka kegawge. Ang kwento ni Isaias ay nagpapaalala sa atin na hindi naghahanap ang Diyos ng pagiging perpekto. Hinintay niya ang isang pusong handa. Nang linisin si Isaias, hindi siya nag-alinlangan. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at nalaman na ang kanyang buhay ay may mas malaking layunin. At nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang parehong layunin. Nais niyang gamitin ang iyong tinig, ang iyong mga kilos, ang iyong kwento upang magdala ng pag-asa sa isang mundong tinatanggihan ang banal na karunungan. Ang katotohanan ito ay praktikal at nagbabago. Ang pagbabahagi ng banal na karunungan ay hindi nangangahulugang maging isang dakilang mangangaral o magkaroon ng lahat ng sagot. Nangangahulugan ito ng pagiging alerto sa mga pagkakataong inilalagay ng Diyos sa iyong landas. Marahil ito ay ngumiti sa isang taong nalulungkot, mag-alok ng isang salita ng pananampalataya o simpleng makinig ng may pag-ibig. Bawat maliit na kilos ay isang paraan ng pagsasabing, narito ako sa Diyos. At ang pinakakahanga-hanga, kapag ibinabahagi mo ang banal na karunungan, hindi mo lamang pinapala ang iba, ngunit lumalago rin ang iyong sariling pananampalataya. Natuklasan ito ni Isaias at ang kanyang pagsunod ay nagbago ng kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang iyong pagsunod ay maaaring magbago ng kasaysayan ng isang tao sa paligid mo. Kaya hinahamon kita ngayon, hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ibahagi ang kanyang karunungan. Manalangin para sa katapangan, para sa mga pagkakataon, para sa isang bukas na puso. At maging alerto, marahil ngayon mismo ay ilalagay ng Diyos ang isang tao sa iyong landas na kailangang marinig ang mayroon kang sasabihin. Tandaan, ang banal na karunungan ay hindi para itago. Ito ay para ikalat, tulad ng isang liwanag na nagpapaliwanag sa kadiliman. Gusto kong anyayahan kang magbahagi ng isang espesyal na bagay sa mga komento. Magsulat ng isang pangungusap tulad ng narito ako, Panginoon, o sabihin ang tungkol sa isang sandali nang naramdaman mong ginagamit ka ng Diyos upang pagpalain ng isang tao. Ang iyong patotoo ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na sumagot sa tawag ng Diyos. At kapag nagkomento ka, pinapalakas mo ang aming komunidad na ipinapakita na magkasama tayong maaaring maging liwanag sa mundo. Ngayon, narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Paano kung ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagbabahagi sa iba, kundi tungkol sa pananatiling matatag kapag sinubukang patayin ng mundo ang iyong liwanag? May lakas ba na ibinibigay ng Diyos sa mga hinirang upang harapin ang oposisyon? Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang katotohanan na maaaring magbigay kakayahan sa iyo na sumikat kahit sa mga bagyo. Manatili sa akin dahil ang susunod ay magpapalakas sa iyong
kanyang pananampalataya sa isang malalim na paraan. Ang pagtitiis ni Pablo, sinusuportahan ng banal na karunungan sa oposisyon. Minamahal kong kapatid, naramdaman mo na ba na habang mas sinusubukan mong mabuhay para sa Diyos, mas parang lumalaban ang mundo laban sa iyo? Marahil ito ay mga kritika, panunuya, o kahit mga pintong nagsasara kapag sinusubukan mong gawin ang tama. Parang bawat hakbang patungo sa pananampalataya ay nagdadala ng bagong hadlang. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang banal na karunungan ay hindi lamang nagbibigay kakayahan sa iyo na harapin ang mga bagyong ito, ngunit nagbibigay sa iyo ng isang sobrenatural na lakas upang magtiis. Kahit na parang lahat ay nawala na, ngayon tayo ay lulubog sa buhay ni Pablo sa Sagdawan Korinto 10:24-28, kung saan inilarawan niya ang mga pagsubok na hinintay niya, ngunit ipinahayag din ang lihim ng kanyang lakas, ang banal na karunungan na sumuporta sa kanya. Ang kwentong ito ay isang paanyaya para sa iyo upang makahanap ng lakas at katatagan sa gitna ng iyong mga laban. Si Pablo, ang dakilang apostol, ay hindi nagkaroon ng madaling buhay. Sinabi niya sa atin na siya ay hinintay ng 5 beses, binato, nalunod ng 3 beses, nahintay ng mga panganib mula sa mga magnanakaw, mula sa mga huwad na kapatid, at gumugol ng mga gabi ng walang tulog, gutom at malamig. Sa Korinto 11:27. Maaaring sumuko ang sinuman na iniisip, kung kasama ko ang Diyos, bakit ako nagdurusa ng ganito? Ngunit hindi itinuring ni Pablo ang kanyang mga pagsubok bilang mga pagkatalo. Naunawaan niya na ang banal na karunungan ay tumatawag sa kanya na magtiis, hindi sa kanyang sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Sa 2 Korinto 10:19, ibinahagi niya ang sinabi ng Diyos sa kanya, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan." Ang katotohanan ito ay nagbago ng mga pakikibaka ni Pablo sa isang buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. Isipin ang iyong buhay ngayon. Ano ang mga oposisyon na hinintay mo? Marahil ito ay ang pagtutol ng mga taong hindi nauunawaan ang iyong pananampalataya, o marahil ay mga panloob na laban tulad ng mga pagdududa, pagod, o ang bigat ng mga responsibilidad na parang masyadong malaki. Sinasabi ng mundo na tumakas mula sa pagdurusa, hanapin ang mas madaling landas, iwanan ang pananampalataya kapag ito ay mahal. Ngunit ang banal na karunungan na sumuporta kay Pablo ay nagtuturo sa atin na ang mga pagsubok ay hindi ang katapusan. Sila ang entablado kung saan sumisikat ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sumuko si Pablo dahil alam niya na bawat kahirapan ay isang pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang lakas. At narito ang koneksyon sa iyo. Nais ng Diyos na gamitin ang iyong mga pakikibaka upang ipahayag ang kanyang karunungan sa iyo. Ang kwentong ito ay napakalakas dahil ipinapakita nito na ang pagtitiis sa banal na karunungan ay hindi nangangahulugang kawalan ng sakit, kundi presensya ng layunin. Hindi itinakwil ni Pablo ang kanyang mga kahinaan. Ipinapasa niya ang mga ito sa Diyos. Alam niya na ang banal na karunungan ay hindi nagpapaligtas sa kanya mula sa mga bagyo, ngunit nagbibigay kakayahan sa kanya na daanan ang mga ito ng may pag-asa. At ang pinakakahanga-hanga, bawat pagsubok na hinintay niya ay nagpalakas ng kanyang patotoo na umabot sa libu-libong tao na may mensahe ng Ebanghelyo. Ang kanyang pagtitiis ay hindi napunta sa wala, at ang iyong pagtitiis ay hindi rin magiging walang kabuluhan. Ang Diyos ay nagsusulat ng isang kwento sa pamamagitan ng iyong mga pakikibaka, isang kwento na maaaring magbigay inspirasyon sa iba at magbigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Mag-isip kasama ko, ano ang nagpapapangalawa sa iyo na sumuko? Marahil ito ay ang pagod sa pakikipaglaban sa parehong mga tukso, o ang sakit ng pagtingin sa iyong mga pagsisikap na parang walang kabuluhan. Ang kwento ni Pablo ay nagpapaalala sa atin na ang banal na karunungan ay nagbibigay sa atin ng ibang pananaw. Sa halip na makita ang mga pagsubok bilang parusa, maaari nating makita ang mga ito bilang paghahanda. Pinapalakas ka ng Diyos, hinuhubog ka, tinuturuan kang umasa sa Kanya, at kapag nagtiis ka, ipinapahayag mo sa mundo na ang karunungan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang oposisyon. Natuklasan ito ni Pablo, at ang kanyang buhay ay nagbago ng mga
bansa. Ang iyong pagtitiis ay maaaring magbago ng mga buhay sa paligid mo. Ang katotohanan ito ay praktikal at nagbabago. Ang pagtitiis sa banal na karunungan ay nangangahulugang hanapin ng Diyos kahit na wala kang ganang gawin ito. Nangangahulugan ito ng panalangin kahit na may mga luha. Nangangahulugan ito ng pagbubukas ng Biblia kahit na mabigat ang iyong puso. Nangangahulugan ito ng paggawa ng isang hakbang sa bawat pagkakataon na nagtitiwala na sapat ang biyaya ng Diyos. Marahil pakiramdam mo ay nauubos na ang iyong lakas. Ngunit sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Hindi kanya iniiwan sa mga bagyo. Dinadala kanya sa pamamagitan ng mga ito na nagbibigay sa iyo ng karunungan upang magpatuloy. Kaya hinahamon kita ngayon gumawa ng isang matapang na panalangin. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng lakas upang magtiis, ipakita sa iyo ang layunin sa likod ng iyong mga pakikibaka. Isulat kung nais mo isang pangungusap na nagpapaalala sa iyo ng biyaya ng Diyos at ilagay ito kung saan makikita mo ito araw-araw. At tandaan, bawat hakbang na ginagawa mo ng may pananampalataya ay isang tagumpay dahil sinusuportahan ka ng banal na karunungan. Dinadaanan ni Pablo ang imposible dahil nagtitiwala siya sa Diyos at kaya mo rin. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ang kita na maging miyembro ng channel. Sa ganitong paraan, tinutulungan mo ang magdala ng suporta sa mga taong nahihirapan sa buong mundo, isang kilos na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. At pakikalikasan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong pakikilahok ay isang binhi na itinanim sa kaharian at naniniwala akong nakikita ng Diyos ang iyong puso. Gusto kong anyayahan kang magbahagi ng isang espesyal na bagay sa mga komento. Magsulat ng isang pangungusap tulad ng "Ang biyaya ng Diyos ang sumusuporta sa akin" o sabihin ang tungkol sa isang pagsubok na hinintay mo at kung paano ka naghahanap ng lakas sa Diyos. Ang iyong patotoo ay maaaring magbigay lakas sa isang taong nag-iisip na sumuko. At kapag nagkomento ka, pinapalakas mo ang aming komunidad na ipinapakita na magkasama tayong maaaring harapin ang anumang bagyo. Ngayon, narito ang isang tanong para pag-isipan mo. Paano kung ang banal na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa paghahanap ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok? May lihim ba na inilaan ng Diyos para sa mga hinirang na nagbabago kahit ang pagdurusa sa papuri? Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang katotohanan na maaaring magbago ng paraan kung paano mo hinintay ang iyong mga laban. Manatili sa akin dahil ang susunod ay magpapainit sa iyong kaluluwa sa isang makapangyarihang paraan. Pamumuhay ng banal na karunungan ng may kagalakan, minamahal kong kapatid. Nais kong simulan ang sandaling ito sa pamamagitan ng pagbati sa iyo ng buong puso. Narating mo ang puntong ito, ang pagtatapos ng videong ito, at hindi ito maliit na bagay. Kakaunti ang mga taong may determinasyon na lumubog ng ganito kalalim sa salita ng Diyos na naghahanap ng banal na karunungan ng may bukas na puso tulad ng sa iyo. Espesyal ka at naniniwala ako na ngumingiti ang Diyos sa iyo ngayon dahil pinili mong makinig sa hinintay niyang ipahayag ngayon. Sa pagtatapos na ito, pagsasamahin natin ang lahat ng natutunan natin tungkol sa banal na karunungan mula sa pakikinig sa tinig ng Diyos kasama si Samuel hanggang sa pagtitiis kasama si Pablo at tuklasin kung paano mabuhay ang karunungang ito ng may kagalakan na hindi maaalis ng mundo. At higit sa lahat, tatatakan natin ang sandaling ito ng isang pangako na maaaring magbago ng iyong buhay at ng iba. Sa kabuuan ng videong ito, nakita natin na ang banal na karunungan ay hindi lamang kaalaman. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ito ay pakikinig sa tinig ng Diyos tulad ni Samuel kahit sa katahimikan. Ito ay pagkakaroon ng katapangan tulad ni Daniel upang iposisyon ang tama. Ito ay pagkakita ng hindi nakikita tulad ni Eliseo, pagtitiwala sa oras ng Diyos tulad ni Jose, at pagpapatawad ng may malayang puso tulad ng ginawa niya sa kanyang mga kapatid. Ito ay pagpapakumbaba tulad ni David, pagbabahagi ng liwanag tulad ni Isaias, at pagtitiis tulad ni Pablo kahit sa oposisyon. Ngunit may isang bagay na nagbubuklod sa lahat ng mga katotohanan ito. Ang kagalakan na
dumarating kapag nabubuhay ka para sa Diyos. Sa Filipos 4:4, sinabi sa atin ni Pablo, "Magalak kayo sa Panginoon palagi. Muli kong sinasabi, magalak kayo." Ang kagalakang ito ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ay nagmumula sa katiyakan na ikaw ay hinirang, tinawag upang dalhin ang banal na karunungan sa isang mundong tinatanggihan ito. Isipin ito, hinintay ng mundo ang kaligayahan sa mga bagay na lumilipas, pera, tagumpay, pag-apruba. Ngunit ang banal na karunungan ay nagbibigay sa iyo ng isang bagay na mas malaki, isang kagalakan na nagmumula sa pag-aalam na ikaw ay naaayon sa layunin ng Diyos. Kahit sa mga pagsubok, maaari kang ngumiti dahil alam mo na ang Diyos ang may kontrol. Kahit sa mga pagkatalong mukhang totoo, maaari kang magpuri dahil ipinapakita sa iyo ng banal na karunungan na ang tagumpay ay sa iyo na kay Kristo. At ang kagalakang ito ay nakakahawa. Kapag nabubuhay ka ng ganito, napapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Nakikita nila ang isang bagay na iba sa iyo, isang kapayapaan, isang lakas, isang liwanag, at ito ay nagtuturo sa kanila patungo sa Diyos. Naisip mo na ba ang epekto na maaaring magkaroon ng iyong buhay kapag nabubuhay ka sa banal na karunungan ng may kagalakan? Ngayon, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Mag-iwan sa mga komento ng isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako sa karunungang ito. Maaaring ito ay isang bagay tulad ng pinipili kong mabuhay ang banal na karunungan ng may kagalakan, o isang personal na pangako tulad ng magtiwala ako sa Diyos sa lahat ng pangyayari. Magsulat ng isang bagay na natatangi, isang bagay na nagmumula sa iyong puso upang makita ko kung sino ang mga hinirang na nakarating dito. Ang iyong komento ay hindi lamang isang interaksyon. Ito ay isang patotoo, isang palatandaan ng iyong pananampalataya na maaaring magbigay inspirasyon sa iba na hanapin ang parehong kagalakan. At kapag nagbabahagi ka, nagtatanim ka ng isang binhi sa kaharian ng Diyos. Ngunit huwag tumigil doon. Gusto kong hilingin sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago ng mga buhay. Ibahagi ang videong ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Marahil ito ay isang kaibigang nalulungkot, isang miyembro ng pamilya na lumayo sa pananampalataya, o kahit isang taong hindi mo gaanong kilala, ngunit inilagay ng Diyos sa iyong puso. Ang pagbabahagi ay tulad ng paghahagis ng isang lambat, tulad ng itinuro ni Jesus sa mga alagad. Hindi mo kailanman malalaman kung ilang buhay ang maaaring mahintay ng simpleng kilos na ito. Isipin ito bilang isang kadena ng liwanag. Kapag nagbabahagi ka, ang banal na karunungan na natanggap mo ngayon ay umabot sa iba at maaari nilang ipapasa ito na lumilikha ng isang kilusan ng pananampalataya na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. At aking kapatid, kung hindi mo pa nasusubscribe ang channel, gusto kong gawin sa iyo ang isang paanyaya ng may pag-ibig. Ang pag-subscribe ay higit pa sa isang pag-click. Ito ay pagsasabing oo sa patuloy na paglago sa pananampalataya upang panatilihing nagniningas ang apoy ng banal na karunungan sa iyong puso. Kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito, marahil nararamdaman mo ang isang bahagyang hapdi sa puso, isang tinig na nagsasabing, bakit hindi ngayon? Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito. At kung ikaw ay nakasubscribe na, gusto kong batiin ka. Ikaw ay isang mandirigma ng pananampalataya, isang tumutulong na magdala ng mensaheng ito sa maraming nangangailangan. Ngunit nakasubscribe man o hindi, alamin na ang iyong presensya dito ay isang pagpapala at nakikita ng Diyos ang iyong pangako. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang espesyal na bagay. Ang channel na ito ay may mas malaking layunin. Bawat subscription, bawat panunood ay tumutulong na magdala ng suporta sa mga kapatid sa buong mundo na walang simbahan sa malapit, na umaasa sa mga mensahe tulad nito upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Kapag nag-subscribe ka, nag-like o hindi lumalaktaw sa mga ad, tumutulong ka na suportahan ang misyong ito. Kaya inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganitong paraan, tinutulungan mo ang magdala ng suporta sa mga taong nahihirapan sa buong mundo, isang kilos na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. At pakikalikasan, kung hindi mo kayang maging miyembro, huwag laktawan ng mga ad. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong pakikilahok ay isang binhi na
nagbubunga ng mga bunga na walang hanggan. Ngayon, bago natin tapusin, gusto kong gawin sa iyo ang isang espesyal na kahilingan. Kapag natapos ang videong ito, huwag magmadaling umalis. Manatili ng ilang minuto sa katahimikan. Hinintay ang musika na tumugtog at samantalahin ang sandaling ito upang purihin ng Diyos. Magpasalamat sa araw na ito, sa karunungang ipinahayag niya sa iyo, sa mga pangakong darating pa. Huwag i-pause ang video dahil ang espiritual na koneksyong ito ay mahalaga. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim at dami ng presensya ng Diyos na yumayakap sa iyo. Ito ay isang banal na sandali, isang regalong nararapat sa iyo. At narito ang isang huling pagmuni-muni upang panatilihin kang intrigued. Paano kung ang banal na karunungan na natanggap mo ngayon ay simula lamang? May higit pa bang inilaan ang Diyos na ipahayag sa iyo? Mga lihim na mauunawaan lamang ng mga hinirang? Upang matuklasan, patuloy na sundan ang channel na ito. Bawat video ay isang bagong pagkakataon upang lumago, makinig sa tinig ng Diyos, mabuhay ang kagalakan na hindi maiaalok ng mundo. Naniniwala ako na may malalaking bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo at ako ay nagpapasalamat na makasama ka sa paglalakbay na ito. Kaya aking kapatid, umalis ng may kapayapaan, mabuhay ng may kagalakan at nawa ang banal na karunungan ay patuloy na gumabay sa bawat hakbang mo. Magkita tayo sa susunod na video dahil ang iyong kwento kasama ang Diyos ay nagsisimula pa lamang.